talakayin po natin ang relocation survey. Yun pong pagpapahanap ng hangganan ng ating mga pag-aaring lupa. Sa pagsusukat po ganito, malalaman natin hanggang saan po ba ang ating lupa. At malalaman din natin ano ba ang shape ng lupang ating pag-aari o lupang nais nating bilhin. Importante po ito lalo na kung tayo po ay magpapabakod. Yan. Doon po sa likod yung pagsusukatan natin. Nili nila po yung lupa, kadugtong po nitong kanilang residential home at ng kanilang isang farm. Ito na yung ating susukatin. Ayan ang ating mga stop. Kapag nagsusukat, susuotin mo itong mga madadawag na daan. Kapag relocation ang ginagawa, hinahanap muna kung nasaan ang mga boundary. Pero gagawa muna kayo ng tie line kung talagang walang muhon na makita. Ibig sabihin, yung katabing lote, doon kayo magsisimula. Hindi yan ang aming loteng susukatin. Pero dito kami nagsisimula. Ay yung sagingan na yun, sa kabila niya, yan ang aming i-relocate o kukuhanan ng hanggang saan na kaniyang boundary o hanggang saan na kanyang hangganan. Gumagawa muna ng triangulation. So, pag na sukat-sukat nyo na yung mga muhon na ikabit nyo na sa inyong triangulation, kukompute naman po ng ating magaling na engineer. Buti nga ho ngayon, hindi naman umano. May AutoCAD na. Yun na po ang nagko-compute kaya much easier na po ang work. Ayun daw, may lamesa at upuan. So, ang atin naman pong tagapag-compute ayos lang na nakapulupagi po sa field. Huwag na po daw ang lamesa at upuan. Sa survey po, hindi po mawawala yung mga extra lang. Yan, yung inyong driver, yung inyong tagadala ng mga documents. Yan po yung naggagalaan lang habang nagso-survey. Ayan. Mga inspector po ba? Okay, tamo. Relocation survey yung tawag dun sa hahanapin ang boundaries. So, kailangan pwedeng original na titulo, certified true copy, na galing Register of Deeds, o kaya naman yung approved plan. Yan ang mga kailangan sa relocation survey. Ano po ba yung sinasabing muhon o monument? Dapat po sa side ng mga lupa, yan po yung side. Dapat po may matatagpuan tayong muhon o kung ano mang nakabaon dyan na magpapakitang yan po ang boundary. Dito po ay wala. Minsan po yung poste, yan na po ang muhon. Kapag hindi pa po nakabaon ang muhon, ito po ang itsura ng ating monument o survey markings. Sa relocation po, yan ang inilalagay. Ganon din po pag ipinahahati natin ang ating lupa. Kapag may puno, nilalagay na lamang po yan dyan sa side. O yung iba, talagang tinataniman ng puno bilang tanda. Ang standard size po ng ating boundary monument ay 15 by 40 centimeters. Sa pagsusurvey po, kasama naman po ang pangunguha ng anything na libre. Segway lang po sa pagsusukat. Pareho pwede ka humahingian yung kalabaw. Ayun, binigay ang kalabaw. Ay sa laking iyan, di naman natin kayang isakay sa ating sasakyan. May isa pa ha. Hiningi kalabaw. Tapos bigla tumalikod yung nagbigay. Sabi, aba, kung makukuha mo ka. Hindi, kasama po ito sa sa survey, yung nakakakuha kayo ng mga bunga-bunga. Ayan, nakakuha po ng bunga ng mangga. Pakita mo nga kung ano yung bunga. Kaya po ang pagsusukat ay masarap na mahirap. Marami kang nakikita. Yung bunso ko, ganito rin dati. Lumaki na rin sa pagsasurvey namin. May pagkakataon kasing para makapagtrabaho ang mga magulang. Sinasama ang mga anak sa work. Hihiga ka daw dyan sa dahon. At ito ang isang example noon ng batang ito. Yun yung tatay niya. Tapos yung may-ari, tatanungin mo, saan ang kanilang endpoint? Saan po ang
muhon na alam nyo. O, dapat may alam na muhon para hindi ganun kahirap. Pupuntahan natin yung muhon. Sa laws of survey, dapat may 3 strong reference corner. Eri daw ang muhon. So, ito yung matandang muhon. So, medyo nakagilid na. Checkin natin yan. O, meron pa daw isa. Di, puntahan natin yung another na muhon. O, ito naman, maikli naman yung isang muhon. Matatandang muhon ho yan eh. Original ho yung muhon ng bureau. Original survey pa po pag ganito. Yung ganyang kalalaki. Ang laki, no? Maswerte po yung buyer nitong lupang sinusukat namin. Kasi tingnan nyo, namumulaklak na yung avocado. Maraming puno ng mangga. At maraming puno ng rambutan. Ito mo, nakalimutan kung ano. Tapos mabababa pa yung puno. Oh. May libre pang salay kasi yung ano, may-ari nito masipag talaga. Oh. Ang daming mga tanim, oh. Tapos meron pang matamis po ang inyong suha. Medyo, kaya lang pagkagaya maliliit po. Dapat po daw ay malalaki. May linya na din po ng tubig din eh. Aba, may linya ng tubig. Oh. Tapos ay pinaputol na yung mga puno ng niyog para mamunga itong mga rambutan. Teka, balikan na natin nagsusukat. Oo, baka mamatay. Ang proof of ownership lagi ng deed of sale o kaya ay titulo na nakapangalan sa'yo. Nakapangalan sa may-ari na nagpapasukat. O kaya mga tagapagmana ay alinman doon. Pero kapag ganito yung nakita nyo, tingnan nyo ano nakasulat. Date. Hindi po ito muhon kasi bukod sa date, wala na pong ibang tanda o nakasulat. Next video po, ang part 2. Summary at conclusion po ng ating relocation survey.